Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong remarks ni Attorney Lorna Kapunan ng Private Prosecution. Parte siya ng prosecution team ng House of Representatives Committee, House Committee on Justice, na taga-usig nitong si VP Sara Duterte mga ka-Wonder. At may sinabi siyang statement dito na ito po'y kinall out ng kapatid ni Sara na itong si Pulong, no? Na bakit daw sinisisi sa mga Duterte itong mga nangyayaring violence, ano? Kasama yung pagbabaril dyan, yung pamumutok dyan sa itong nakaraan lang mga ka-Wonder, ano? Kasi may mga usap-usapin mga ka-Wonder na ito ba'y sinadya o talagang nangyayari lang? Dahil ang pinag-usapan dito, kinukumpara sa panahon daw ni Duterte, ang dami daw mga takot. May mga nagpapatotoo pa sa akin, ano, ng mga drug addict daw yung mga yun dahil nagbago raw. Kaya ba naman hindi ka magbabago? Papatahin ka eh. Wala, right then and there, on site, kapag ikaw ay nakita at sasabihin ng labang ka, talagang titigukin ka. So yun yung mga sinasabi nila sa amin. There are reasons why nagbago sila. At kasama doon, hindi yung natural process o yung pamamaraan para sila ay magbago. In hindsight, mga ka-Wonder, titignan natin yung naging resulta. Sabi nga nung mga nakakausap natin, ito yung haka-haka lang, palitan lang ng kuro-kuro. Na perhaps, no, the Duterte influence has something to do with the violence going on dito sa Pilipinas. Pero ito nga yung opinion lang, kasi biglang nagiging ganito katalamak. Wherein, kung titignan natin in the nutshell, in the time of Duterte, talagang mas maraming tigukan, no? Dahil doon sa sinasabing EJK, mga ka-Wonder, no? Kaya kung titignan natin yung mga nangyari, nagbe-brainstorm yung mga tao, hindi kaya ito ay sinasadya, no? Are these crimes going on, especially dun pababa sa mga kabataan, are deliberately executed? Parang ganun ang tanong nila. So ano ba yung sinabi ni Atty. Kapunan? Ito po, panoorin natin muna mga ka-Wonder. At dito, pakinggan natin yung sinabi niya. Ni Pulong Duterte, ni Congressman, sabi, bakit daw sinisisi mo raw ang Duterte family dito sa culture of violence na nangyayari ngayon in relation dito sa Zamboanga, yung San Ateneo shooting incident? Well, hindi naman in relation to this Zamboanga incident, no? But nakikita nga natin ang society ngayon, laging breaking news. Pag breaking news, may pinapatay, may sinasaksak, violent, no? Hindi lang sa society, pati sa mga eskwelahan ngayon, ano? And it just so happen na pinag-uusapan natin, na-filean na ng NBI ang isang grave threats sa Vice President, no? So, and we will also recall that si President Duterte, past President Duterte, cultural violence rin yun, no? That's why nasa Hague siya, because of crimes against humanity, extrajudicial killings, no? And sabi nila, nagmamarites na po ako, but it's very factual. Fairly recent rin yung sinabi na nasa news, no, yung bar incident against the representative Davao City, si Pulong, no? Yung bar incident niya, violence rin yan, no? And then we can also hear yung mga video clips na pinakita namin as exhibits, yung when she threatened the President, the First Lady, and Martin Romualdez, the Speaker. Hindi lang yun, several other clips na yung puputulan ng ulo. And then another sibling said yung Romanov dynasty, no? Referring to the wipeout of a whole clan of royalty in Russia during that period. So, itong mga cultural violence ngayon, hindi naman with specific reference to them. But kung hindi natin ipa-account ang isang Vice President sa kanyang threats, sa kanyang inciting to sedition, tuloy-tuloy na itong cultural violence because nakikita natin sa leadership natin yan. And I'm not only talking about the Vice President, at the local level, mga mayors, pag-eleksyon, barangay officials na So yun mga ka-Wonder, putulin natin, mahaba more than half pa. Baka makain oras natin. So obviously, Lorna Kapunan was referring dito sa apat. Dito kay dating Pangulong Duterte, kay VP Sara Duterte, kay Pulong Duterte, at doon kay Baste. Bakit? Kasi may mga statements to may mga remarks sila na talagang, hindi lang remarks may action pa. Kagaya nitong si Digong.
siyempre classic example yung EJK niya. No, kaya nga siya nandun sa The Hague. Kasi akala ko maglo-low down si or magto-tone down dito si Kapunan. Hindi. Kasi akala nila ang tinutukoy lang etong si Sara Duterte, hindi pala. Yung palang sinakop yung generally etong mga Duterte, yung kanilang culture of violence na sinasabi, mga ka-wonder, no? Bakit etong si Duterte nakulong ngayon nasa The Hague dahil dun sa EJK niya? Sino pa? Si Sara. Sinapak-sapak niya yung sheriff na maraming natutuwa. In fact, marami akong kilala mga kababaihan dahil daw sa tapang ni Duterte, lalo na itong mga nakaranas ng violence sa kanilang mga asawa, yung mga iniwan ng asawa, yung pagiging independent woman, yung girl power, yan yung mga hugot nila na kinukuha nila dito kay Sara Duterte. No? Kaya regardless kung ano yung violence, sinapak-sapak niya yung sheriff, syempre justify nila yan. No, ano pa? Etong sinasabi niyang isi-sever niya, hihiwalay niya yung ulo. Alam niyo na, hindi natin i-specify. At kung ano-ano pa, yung mga gustong-gusto niya raw, nag-hire na raw siya, ng magtitigo kapag may nangyari sa kanya. Kitang-kita niyo yung culture of violence dito sa mga ito. Not only that, tingnan mo to si Pulong, yung huling-huli dun sa bar incident. Yung may hawak siyang patalim, na pabaligtad at akma na ini-stab niya itong bugaw at binansagan nga siya ditong yung bansagsagan niya. Basta binansagan siya ng iyotman ba yun? Yun ang tinawag sa kanya ngayon, no? Kasi nga nakita siya doon sa bar, nakasayaw-sayaw pa siya. At yung mga sinasabi nitong si Pasti naman, no? Yung Romanov, itong part ng mga leader clan diyan sa Russia na wipe out nga, no? Na unang sinabi nga yan itong si Paste, and then eventually nag-formulate sila ng bago at yun daw yung gagawin sa kanila. Kita mo naman yung mga inconsistencies na talagang bumabalik sa kanila. Kasi kung matatalino itong mga to, sabi nila si Duterte raw, game planner daw yan, master, kumbaga chess master. Yun, nandun sa dahig ngayon. Diba? Ngayon, yung mga sinasabi nila, yung mga master, mind master, yun mismo yung nagpapahamak sa kanila. Diba? Kaya yung sinasabing culture of evidence dito. Kaya yung sinasabing culture of violence dito, mga ka-wonder. No, ito ba dahil dito sa iniwan ng mga Duterte? Obviously, sa mga interview, mga ka-wonder, itong mga sinasagawang kalye survey. No? Mayroon ako na-encounter niyan sa aking kalye survey na hindi ko na tinuloy kasi nga may mga gumagawa naman. Nasabi na, so okay lang sa inyo na papatayin yung mga tao. Okay lang yan. Mga salot yan eh. Kahit na hindi na bigyan ng due process, may mga sumasagot pa nga, basta ubusin yan. Ganun na. Naging laman na ng isip nila yung sinasabing barbaric, parang bumabalik tayo sa barbaric era, na wala na ba tayong batas, na hindi na sinusunod yung sinasabing due process of law. Kaya hindi naman sinasabi ni Kapunan na yung karahasan ay tinutumbok niya lang dito kay Sara. No? Kasi may mga iba pa siyang leaders. Actually, yung mga tuwing election, alam natin yan. Yung mga mayors dyan, governors sa mga provinces, nagpapatayan dahil gusto nila sila makakuha ng posisyon, pwesto. Bakit? Yun ang tanong eh. Dahil hindi lang yan basta posisyon at pwesto. Yan ay may kinaakibat na ganito. Pera, kapangyarihan, diba? Control mo at siyempre, pag nagawa mo yan, magagawa mo lahat. Pagbabae, pagnanakaw, name it, magagawa nila. Kaya nakikipagpatayan. Yung mga sinasabi nating may masamang agenda, hindi ko sinasabing lahat yung talaga nakikipagpapatay pa talaga para lang mauluklok sila sa pwesto. No? At ngayon, dahil sa mas mataas yung posisyon nitong pinag-uusapan natin, katatapos na ni Duterte, na may pinakamataas na posisyon na nandoon nga sa The Hague. Leave it there, sa The Hague, sila yung bahalang mag-usig dyan. At ngayon si Sara Duterte nandito sa ating verdict, na sa ating seat, dito sa Pilipinas, na siya ngayon yung pinakamataas na may posisyon na isang leader, na may possibility, mga ka-wonder, na makaka-impluwensya nga ito. And not just possibility, nakikita naman natin yung mga response ng tao. Meron nga ako dyan nakita very religious pa. Unfortunately, so disappointing and discouraging. Sana hindi matisod sa inyo yung mga tao, ha? Kasi hindi kayo gumagamit nito. Honestly, kulang kayo sa wisdom. Sabi ng James, if any one of you lacks wisdom, let him ask God. Because God gives liberally. No, He gives them to you if you ask for it. Kaya hingi-hingi ng wisdom. Kasi hindi lahat ng tao meron yan. No, kahit sabi mong matalino ka, nagtapos ka, minsan kulang sa wisdom. Hingi natin doon sa mga kulang na yan. Kaya yung sinasabi rito karahasan, yung pagpatay, yung mga paraan ng paglutas ng problema, minsan lumalabas nga sa bibig ni Duterte, nibigyan niyo pa akong problema, PI, wala nang problema. Patayin niyo, encourage niyo sila, parang gano'n, para tapos na raw yung problema niya.
Yun. So, kinatutuwa yan. Itong mga tao, dahil nga naman, no, kung titignan natin, in the nutshell, as I said earlier, dun sa resulta, maraming talaga nagsasabi, dahil sa takot na papatayin sila. No? Kasi may mga kumakalat, kalalabas, once caught you on site, o talagang nakita kayo on site, at kapag nakita kayo talagang verified kayo, bibigyan kayo ng dahilan para manlaban, and then chuchugihin kayo. Kaya takot na takot sila. Yun yung dahilan, no? At ngayon, parang sinasabi nila, is it intentionally executed, Mark? Kasi parang uncommon mga bata na yan, although may sinasabi na influence yan sa mga games, no? At may mga sinasabi rin na maybe some of those are deliberately executed or planned, no? Hindi natin sinasabing talagang confirm, no? Sabi nga nila, kasi opinion nga ito ng bawat tao, na maaari dahil sa kinukumpara doon yung nangyari noon at ngayon sa panahong administrasyon na ito. Ngayon, alam na natin, scratch na muna natin to si Duterte dahil hayaan natin yung dahig. Pero ganun pa man, babalik din kasi ang pinag-uusapan natin dito, mga kawander, culture of violence, mga kawander. So, indirektang pananagutan. Yan. May pag-utos at coordination. Alam natin sa panahon ni Duterte. Sagot ko kayo. Sabi niya dun sa mga pulis. At sinabi niya rin yun habang dun siya. En route dun sa dahig. Sinabi niya pa rin yan. Isa pa, yung political influence. Nakaka-apekto yun sa pahayag ng mga halimbawa nito mga leaders. Culture influence. Yung maaaring makatulong, mga kawander, sa pag-normalize ng ganitong uri ng pag-iisip, which is very present na. Kung tatanungin mo itong ini-interview, okay lang yan. Kahit patayin yung, ikaw na adik ka, kung adik ako, kung what if, kung ikaw nga. So, parang okay lang. Diba? Wala na yung batas. No? Wala na. Kumbaga, nagiging norm na ng society yung ganun uri. Kaya, itong mga bata minsan, napanood nyo ba yan dumaan sa Facebook? Facebook ba yan o TikTok? Na may bata, no, na naglalaro-laro siyang baril-barilan ba yun? Sabi niya, gusto ko maging kagaya ni Duterte, papatayin ko lahat ng adik, papatayin ko lahat. Basta sabi niya, ganun. Biruin mo yun, kahit sabihin natin plain and simple, from the word stated, no, ng bata, at that very young age, chuchugihin niya. Diba? Pwede namang hindi ganun ang isip ng bata Pwede naman natin i-cultivate yung isip nila sa ibang paraan. Pero bakit? Kasi bakit nag-glorify yung ganun klase ng pamumuno, yung ganung klase ng tao. Itong pananapak ni Sarah, tinatanong natin, may mga sumasagot pa sa akin, tuwan-tuwa sila, matapang daw kahit na violent. Oo, tuwa-tuwa pa. Yung mukha pa, nakala mo nangaasar. Akala naman nila maasar ka. Ini-expose lang nila yung kanilang ignorance. Ignorance yun, mga kawander. So, ang tanong, posible bang intentional, no? Itong mga sinasabing karahasan, no? Itong nakikita natin na umiikot ngayon. No, yan ba'y posible, mga kawander? So bilang sabihin natin, ito'y hypothesis lang, mga kawander. Hypothesis lang ito, no. Kasi maaari itong itanong sa isang mga discussion gaya ng mga forums na naatinan ko ng mga nakaraan. Mga tanong na simple lang ng kaibigan, kahit sa social media, no. Pero hindi dapat ito ipresenta bilang established fact. No, wala pa tayong sinasabing fact yan. No, kasi pwede nating ilagay yung tanong, ganito, mga kawander. Posible bang patuloy yung paggamit ng violent na rhetoric ng ilang mga political figures, no, na bahagi ng isang intentional strategy nila, no, para ma-influensyan ditong public behavior o yung sinasabing political environment? Posible ba yan? Pero, mga kawander, kailangan mas matibay pa rin ang ebidensya, no, patungkol dito sa mga sinasabi natin public behavior o political environment. Laging dyan tayo magdudwell, mga kawander, para hindi tayo magiging fake news. Kaya tayo naglalagay ng disclaimer na ito'y opinion, mga ganun, no? Kaya parang masabing, mga kawander, na ito'y mga intentional coordination, no? Ito'y intentional execution. Kailangan may ebidensya tayo, katulad ng direct na utos. Kagaya nito si Duterte, inutusan niya, naging sistema ito. Sagot ko kayo, encourage them, no? Naging sistema, at yun ang inaantay ng dahig. Kaya lahat na lumabas sa bibig niya ay naging ebidensya mismo. Parang si Marcoleta, yung ebidensya na lumabas sa bibig niya, yun ang nagpakulong sa kanya, mga kawander. No? Yung mga communication pa o dokumentong nagpakita ng coordination, meron ba? Yung mga pattern ng incidents na malinaw, mga kawander, yung connection. Financial organizational links, may nagbabayad ba? May organization bang nagdidikta, nag-guide, nasa likod nito? Meron bang witnesses? Kasi hindi pwedeng walang witnesses. Witnesses are considered, no, as prime, substantial part ng ebidensya. Kaya may sinasabing subpoena ad testificandum. They will testify in the court regarding or in relation dun sa mga kasong ng kinapapalooban, ano?
At ano pa yung iba pang independent evidence na nag-uugnay, no, sa mga insidente isang particular na grupo. Kaya kailangan lagi tayong may ebidensya. At doon nga sa mga source na nakikita ko, wala akong nakitang ganong ebidensya for now, no, na nagpapatunay na itong mga Duterte nga ang nagplano at nag-utos sa mga nangyayari dyan sa kapaligiran. Ang tinutukoy lang ni Attorney Lorna Kapunan is yung influence, yung sinasabing culture of influence na iniwan nitong si Duterte na very conspicuous naman. Kapag tinanong mo sila, okay lang ba sa yung patayin? Oo, patayin yan. Maadik yan, gito. Kahit wala nang due process of, ay hindi, yung inilig nila, dumaan ba sa... So, lumalabas na, mga ka-wonder. No? Na, okay na kahit walang due process. Tiguki na yan. No? Okay na yan. Sinapak-sapak yung sheriff, tuwan-tuwa sila. So, nagiging kultura na. Ganito ba ang gusto natin maging kultura sa ating bansa? Yung influence na iniwan? Naalala niyo yung pinag-usapan natin? Yung Dutertification? Yung influence, yung spirit na iniwan ng Duterte? Pinupurify. Dinidetox, inaalis natin. Kasi nga, yan yung kultura na siyang iniwan, na siyang parang tinatanggap na ng ilan sa atin. No? Yan ang dahilan kung bakit sabihin natin, no, marami pa rin suporta si Sara. Because doon sinasabing kamay na bakal daw. The truth. Is it the truth? Kamay na bakal ba talaga? Or there's something behind that projection, no? Na yun ba talaga ay totoo o yan ay superficial lang? Sugar-coated lang, mga ka-wonder, no? Kaya mas maingat natin sasabihin na, mga ka-wonder, itong mga influence na, at mga hindi direct control. No, by the way, anyway, kahit sabihin natin yan, sinabi yan mismo ng law expert na may more than 30 years or 35 years in experience, no, patungkol dyan. At sinasabi niya nga na itong culture, no, na sinasabing kultura ng karahasan. Sabihin natin, isang hypothesis din, mga ka-wonder. Itong culture of violence, no, na sinasabi ni Attorney Kapunan, base rin, mga ka-wonder, sa mga sagot ng mga tinatanong dyan sa kalsada, no, na iniwan ng spirit. Kasi, mga ka-wonder, yung hatred, violence, spirit yan, whether you like it or not. So, we have to break that, no? Kaya nga sabi nila kung hindi natin isasama ang Diyos sa ating pagtatalaga ng mga leaders, sa ating pag-carve, sa ating pagpatupad ng batas na wala ron yung impluensya ng salita ng Diyos, asahan mo, wala pa rin mangyayari sa bansa. Dahil ang panlaban sa masasama ay yung kabutihan. And where can you get that? Is it just innate part of human? The innate part ng tao, yung sinasabing mabuti, is likas yan. But those are not actually absolute. No? Those are just temporary at may limit. But when you dwell, if you dwell to the Word of God, sabi nga, the Word of God, or the Word of God is like a double-edged sword. Na kahit tumatagos yan sa kabutuhan mo, sa espiritu at kaluluwa, ganun ka kapangyarihan. Kaya nga yung ating batas ay dapat may kasamang ganito. Diba? Nakita nyo ba yung Amerika? Na sa pera nila, nakalagay doon, in God we trust. Diba? In God we trust. Doon sa pera natin, nakalagay doon, ang salaping ito ay bayarin sa mga So hanggang ngayon, nagbabayad tayo ng utang. Diba? Pero doon sa pera nila, in God we trust. That's why, Amerika, no, naging malangya at flourished silang bansa. Unfortunately, ngayon lang, medyo na intoxicated sila ng mga immoralities at kung ano-ano. Kaya sila ay bumabagsak, no? Kaya yun ng formula. At itong kultura, mga ka-wonder, ng violence na nangyayari dito, kayo sagutin nyo, mga ka-wonder. Is it coordinated? May impluensya ba? Ha? O dahil nga ito'y, of course, sabi nga ng iba, dahil sa mga games. Pero then again, if we will look at it in the nutshell, sa tingin nyo, yung dating administrasyon ba, ay meron ditong impluensya, yung sinasabing culture of violence, gaya ng sinasabi ni Attorney Kapunan? Comment down below. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila itong statement, remarks ni Attorney Kapunan na itong nangyayari, mga ka-wonder, sa karahasan sa kapaligiran o sinasabing dahil sa culture of violence na epekto ng mga Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.